Magnitude 6.8 na lindol sa Cagayan. Yan po ang ating pag-usapan with Dr. Teresito Bacolcol, OIC ng FIVOX. Dr. Bacolcol, good morning. Yes, good morning po. Yes sir, ano Yes, po good ang morning. inyong ano po ang assessment ng FIVOX at detalye sa naganap po na magnitude 6.8 na lindol sa Cagayan kagabi? Hindi po siya magnitude 6.8, it's magnitude 6.3 po. 6.3. O malakas din po yan. O ano po And may depth po siya na 41 kilometers. And yung epicenter po, hello? Opo. Hello? Ang Opo. epicenter po is 22 kilometers north, 3 east of the Lupiri Island in Opo. Calayan. And Opo. as of 8 a.m. po, meron po kaming naitalang 99 aftershocks with magnitude range Opo. from 1.5 to 3.7. Gaano po kalawak ang epekto nito, sir, at sa mga lugar naramdaman ang pagyanig? Yung maximum intensity po is intensity 5 sa may Bacara, Banggi, Burgos, sa Lawag City, sa Pagudpud, Paway, Pasukin, and San Nicolas sa may Ilocos Norte. Yun po yung maximum intensity natin sa mga lugar na naramdaman. Pero naramdaman po ito din sa Abra, sa Cagayan, sa Ilocos Sur, sa Nueva Ecija, at saka, yun po, Aurora. Opo, okay. May tanong po si Rod Lagusa na PTV, correspondent po ng PTV, si Rod. May mga pinsala bang naitala sa mga lugar na nakaranas po ng lindol? May kala po kaming information at saka may mga pictures po kami nakuha. May mga sa Calayan po mismo, sa Dalupire Island sa may Calayan, may dalawang barangays po na naiulat, yung may mga bahay na nagkaroon ng cracks. Ito po yung sa Barangay Sentro 2 at sa Kabudadan. So ito pa lang po yung nakuha namin na may mga pictures na may mga cracks po sa walls. Para sa kalaman ng ating mga kababayan, pakilarawan po sa amin, sir, kung gaano kalakas yung intensity 6.3, tama ho ba, na lindol? Ano po ang kaya? Magnitude 6.3 po. Okay. Magnitude And 6.3. yung intensity 5 po yung maximum intensity 5 po yung intensity 5 po yung naramdaman. Okay. Yung maximum, and intensity 5 is considered strong, and kapag intensity 5 po, it's generally felt by most people indoors and outdoors. Kapag tulog naman po kayo, pwede po kayong magising. And usually po, ang reaction ng mga tao dito, natatakot and lumalabas outdoors. And yung there will be strong shaking and rocking that can be felt kapag nasa building po kayo. And yung mga hanging objects, pwede po mag-swing violently. And yung small, light, and unstable objects may fall or overturn. And yung standing vehicles may rock noticeably, and kapag nasa labas po kayo, mapapansin po nyo yung leaves and twigs sa mga kahoy are shaking. Yun po kapag intensity 5. Opo, meron po tayo mga earthquake drills. Malaking may tutulong po yan sa atin. Pero paano po natin masisiguro? Huwag naman po sanang tumama ang malakas na lindol, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, na yan po ay susundin talaga natin mga kababayan. Yung ginagawa nating earthquake drill. Tama po kayo. Dapat Opo. seryosohin po natin yung mga earthquake drills. Hindi po yung nagsiselfie tayo or nagpo-post sa Facebook or nakangiti habang nag-evacuate. So we really have to take these drills seriously kasi earthquakes are random events. Hindi po natin alam kung kailan mangyari. Pwede mangyari sa umaga, pwede mangyari sa gabi. And if we constantly participate in these earthquake drills, and if we take these earthquake drills seriously, it will build muscle memory, and alam na kaagad natin yung gagawin kapag may lindol na magaganap. Opo. Ano pong mga suggestion, kung meron man, ang galing sa FIVOX na maaari nating ibigay sa DPWH, ganun din sa iba't ibang mga stakeholders, lahat na po ito. Lalo-lalo na sa mga edipisyo o mga buildings dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na may kalumaan na po at talagang pag tumama ang lindol, ay nako, wag naman po sanang marami po ang
maapektuhan, sir. May mga pagbabago na bang ginagawa ang ating pamalaan sa pagkikipag-ugnayan ng FIVOX upang sa ganun Yes, ma-check? marami na pong initiatives yung national government natin when it Opo. comes to earthquake preparedness. So, for example, at the national level, yung NDRMC has prepared tools to assess local government units in developing their comprehensive land use, comprehensive earthquake response plans. Opo. Yung DILG naman po has crafted Operation List 2, which aims to strengthen disaster preparedness plans sa mga LGUs. And ang sa tingin ko, kailangang i-develop ng mga LGUs, the LGU should strengthen and improve, continuously improve the engineering competency of their staff so that they can confidently and strictly enforce the building code. So ito, sana pagtutuunan natin, pagtutuunan ng mga LGUs natin to train their staff para ma-enforce strictly yung building code natin. Sa pangkalahatan, handang-handa na ba ang Pilipinas? Lalong-lalo na sa kabisera ng Pilipinas, ang Maynila. Dito po sa wag na bang pong magaganap na inaasahan natin talaga. Uncertain ito pero malamang mangyari. Ito pong the big one. Okay, we cannot be prepared. We cannot be 100% prepared. That's impossible. But we are more prepared now than before. And again, malaki ang naitulong ng NDRMC sa ating awareness. Again, dahil po sa earthquake drill na quarterly ginagawa natin, again, people are now more aware than before. And again, with the advent of the social media, madaling kumalat po ang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong impormasyon din. Dr. Teresito Bacolcol, ang OIC ng FIVOX.